afternoon guys, hapon na. Pagkagising ko ngayon, mga siguro mga alas 4. Ito namang misis ko, di mo makulimlim. Nagkikrave daw siya sa pansit. Bagay, isang linggo na nagkikrave sa pansit to eh. Naawa ako, may sakit siya, di ba? Sabi ko, sige, pagluto kita. Sabi ko, pagluto ng kahit isang para sa'yo lang. Ito po, nakita niyo po guys, yung hindi naman po kayo bumili niya, magluto kayo at kalahati lang yan para sa kanya lang kasi hindi naman ako mahilig sa ganyan eh. Pag niluto ko siya, ang start ko po nagluto ko siya, yung sasahog kong baboy, pinakulang ko na muna, ayan. Tapos yung po niyan, yung pag umangkot siya, para yung mamaya naman baon ng anak ko, pipilito ko siya. Pero yung dyan pang sahog, ipipilito ko na rin ng konti para igigisa ko na lang, kapilito na. Ayan. Siguro yung kalahati muna, kwadraduhin ko na lang muna para pag pinaano sa mantika. Ayan. Pagluto ko siya, pinakuluan ko muna yung pinakuluan konti niya, yun ang gagamitin ko niya sa pansit niya. Tapos yung siguro kalahati lang kasi yung kalahati baka sa aso na lang bukas para may lasang pagkain ng aso. Ayan guys, yung ganyan sa loob. Continuous ko na lang mamaya sa pag-iwan ako ng bawang at sibuyas. Ayun ang gulay niya. Kalahatiin ko yan. O siguro mga mas konti pa sa kalahati kasi siya lang naman eh. Sayang kasi pag marami. Ayan. Nagpapabili. Sabi ko pagluto na lang kita. Ang mahal-mahal pag bibili. 40 ng kalahati. Tapos hatiin mo pa. Di halos 20 lang yan. Pag naluto niyan baka hanggang bukas na pa yan. Pagbigyan natin ng may sakit mga guys, may sakit, kawawa naman, 3 araw na para lumakas, makakain ng maayos, diba guys? Sige guys, tuloy ko na lang mamaya to. Yan, gulay niya, tuloy ko na lang mamaya mga guys ha. Yan guys, dito ko muna siya ng baboy niya. Yung apoy, lang yun para hindi malikit, pero lalagyan ng sobrang ng apoy baka matilansik. Pagka yung parang siguro pahinaan nyo muna ng sobrang pinat para hindi yung mahalaga lang umintang mantika sa ang kawali kasi hindi siya wok yun kaya hindi tutipal kaya kailangan lalagyan para hindi malikit pero sa wok ito tsaka tipal kahit hindi nyo ganun kahit may isang mantika niya direct na magpilitin pero wok ang ganyan okay. Kailangan nyo parang hindi masyado matilansik. Tapos kailangan may nakaliti kayo. Takip, ito yung sa mga nakalagay mo. Kailangan may nakaliti kayo palitan. Kasi nagsilihan ko. Kalis naman ang taba naman ito. Kaya ayaw ko ng buong mataba eh. Mahal ka ko ako. Nagpinto ko na yan, babawasan ko ng mantika yan, tapos yan lang ako magbibisa. Sabi, ito ka. Tutok guys, narinig niyo guys? Sali-sili ko yung mantika mamaya, para tapos magbibisa na ako, at least na lang. Kaya ang init ang mantika, hindi na papalamigin pa. Sali dito sa ganito, kaya pwede ka rin direct isa. Ganun na technique sa mga luto. Hindi ko pala palamig na mantika pagka sunod-sunudan luto sa mga kainan. Saka maraming kawaling ginagamit to, palit lang ng palit. Kala mo chef no? Hindi, nakikita ko lang po guys sa mga mahilig ko manood yung mga chef sa mga restaurant. Ako bang nilalakas ng apoy para hindi matulog kasi umusok naman na yun eh. Diba, parang meron lang isang continuous fire lang sa ilalim na hindi lang lalamig. Hindi na itotodo kasi pangit naman pagka natutok ng gusto yung baboy eh, parang wala ng lasa eh. Naalalay lang sa apoy. Uminit na yan eh. Pag direct yung baboy na malakas yan, sunog ang mangyayari dyan. Naalalay lang. Para kung nagluluto ng crispy pata. Alalay lang. Ito yung babaunin ng buto ko nilagay ko na. Pinakuloan ko muna ito kanina sa may asin, bacon, sa kalamansi.
para may lasa. Tapos hindi natin ang gagamitin ko mga pantag doon sa pansit ng asawa ko. Ayan. Diba, ulit na ako. Tapos pag nakikita niyo parang hindi lumalamig-lamig naman na, parang lalaro nila kasi mga konti o, diba? Para nang hindi naman malamigan kayo ng mga malamig na mantika, hindi kayo makaluto. Ano lang ba alalay? Pag kapainit na, hinaan ng konti. Pagka naman sobrang hina, kakasya ng konti. Ganun lang, alalay na. Kasi laging nasa sakto lang, huwag kayong pinita sa sobra. Huwag sobrang hina, sobrang lakas. Basta huwag laging sobra. Parang lalaro-laro yung iluluto. At yung lakasan yung naamon yung uusok na naman yan eh. Lalo na yung lutuan na makikita nyo, lutuan ng mga chef, lalaking ganun, pag kinang nila, ikaw todo nila ganun. Tapos uusok ng mantika. Usok pagka nakasakas ng usok nun, tapos pag gano'n, hihinaan nila yun. Isa ng mabilis yun. Tapos pagka hihina na yun, di ba? Pag naramdaman nila mahina na ito, todo na naman nila yun. Ganun. Tapos pag sobrang lakas na hihinaan na naman nila, parang nilalaro-laro lang ang pagluluto. Nakikita ko kung ganong nulo. Yan o. Diba? Hinaan ko na, umuusok pa rin, di ba? Kasi yung may natitira pang yun eh, parang reservang init niya pag tinudo nyo. Kaya kailangan huwag tuloy-tuloy na nakatodo. Masusunog ang niluluto. Ready ko na sa'yo yung bako ng gusto ko mamaya. Ay, hindi ko pala papalabo ng gusto ko mamaya. Kasi pinapamasahe yan 33. 20 sa tricycle sa kanto ng 164, tapos presyo sa jeep 33. Hinihingi ko lang sa kanya, bigyan niya lang ng 30 pang suporta sa tricycle o jeep. May gasolina na ako na ihatid ko pa siya. Ano lang yung ginagawa ko mga guys. Ihatid ko siya. Malaki suporta na yung 30 sa tricycle eh. Na yun eh. Kumbaga, dalawang balikan na dun sa Barreto eh. Ayan guys, diba? Ano na yan, malutong yan sa labas pero sa loob yan, hindi malambot yan kasi pinakuluan na yan eh. Pinakuluan ko na yan, kaya ano na yan, hindi na, di ba may prito minsan kaya tikas-tikas kayo yun ang laman lalo na pagbaboy. Papakuluan nyo muna ng pagkukulo naman yun ang apoy yung parang papalambutin nyo bago nyo. Para kang nandunulog kasi pata pinapalambot muna yun eh, bago lutuin para malambot ang loob. Uy, bago ng luto. Alam nyo mga guys, magsawa ka naman kung pinagluluto ko yung mga anak ko lalo lang maliliit. Nakakatawa ang pagluto ang mga bata, ang mga anak pag maliliit pa. Na-appreciate yung luto mo. Kaya nakakatawa yung mga bata pag maliliit. Talagang sasabihin ko sa anak mo, wow, sarap papa, ganun. Pag malalaki marunong na magluto, sasabihin na sa'yo, papa, kulang naman saan yung gagado mo. Marunong na sa'yo eh, kasi natuto na eh. Parang minsan nakakalungkot na. Pero pag maliliit, sasabay pagluto ng mga batang maliliit eh. Walang alam sabihin niya kung di masarap eh, kahit di masarap ang luto mo eh. Malaki na medyo mahirap na mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Matataas na yung mga quality nila sa lasa. Lalo na yung pangalawang anak ko na lalaki. Nag-aaral pa kasi ng ng culinary. Kaya maraming luto-lutong Sa testa po, nagamit sa culinary. Kaya maraming Hindi mahilig magluto. Yun ang niya. Nung hindi pa siya nakakapag-enroll, habang nag-iipon pa noon, muna sa culinary sa TESDA. Parang tanda ko nga, parang nag-aaral pa ng welding at saka yung Korean language. Maraming yun eh. Kaya ang galing mag-English eh. Ang galing ang husay niya sa sakto-sakto sa call center. Marunong din ng Korean siya, ang husay yung batang yun. May talent din siya. Ang husay pa magluto. Sarap magluto yun, pag magluto siya. Yan, ganyan guys, hindi tatawas na natin ang apoy ay nakapulis ng mantika. Lalagay nyo sa makapal-kapal na kaya sa stainless. Pwede kayo magbuhat ng direkta. Baka mabasag. Sa stainless walang pagkabasag yan. Kasi kung nag-isa kayo kunting mantika lang para hindi nakakumay. Eh kung papalamig nyo pa ang tagal, sayang ang init ng kawali. Kaya maganda, isali din agad. Tapos habang mainit pa kawali, mag-isa na kayo. Diba? Hindi nasasayang yung init ng kawali na pinasok mo.
ang mangyayari yan, diba, usually ginagawa natin, papalamitin muna natin ang mantika bago natin isalin. Kasi minsan, gano'n yung ginawa ko, kamo madali ko, pinalamig ko, mainit pa pala. Sinalin ko dito sa bilog na to. Pagsalin ko, sakto pagsalin ko, habang sinasalin ko, pak! Sabog yung bilog eh. Kalat yung mantika rito, kaya dala na ako sa ganun. Kasi gusto nga sinasalin agad dahil ng sunod-sunod ang luto ko. Kaya, nagano ko ng salinan na ganito na kahit gusto ko agad isalin. Hindi ba babasag yan kasi stainless yan eh. Hindi, makapag-isa ka na agad. Yan. Konting mantika lang para hindi nakakumay. Ano ba sobrang konti ba? Konting heat na lang yun. Mainit na yung yung kawali, bawang. Diba? Kasi mainit na yan eh. Hindi mo na masyadong papainit yung sobrang init. May dati ng init, may reservang init na yan eh. Hop. Sibuyas. Ay, hindi ko na ibabay dito niya. Ibalik. Habang gilinis ko yung i-separate ko yung para hindi malabog yung gulay eh. Yung gulay eh. Yan. Yung baboy na bago. Yan. Para nakatulog sa mga kumega, balik. Yung laigo. Tapos yung lahat yung pinagpakuloan ng kaldo, yan guys, so para may lasa kalahati lang kasi pinagpinang ko baka umakas eh, kukulo pa ako eh. Okay na yun, kasi kukuluan pa yan eh, baka umalat eh. Tapos, okay na po. Yung gulay kasi parang yung malabog. Malalabog na. Ay, ano ba na? Yung pambihira. Paminta. Oyster sauce. Oyster. Pag sinipilig niyan, pwede nyo nang isama yung karne kasi pinakulang ko lang ng matagal ng karne. Pero kahit di pa kayo nagpapakulo ng karne, ba, didiretso nyo sa bisa yung yung karne. Pag sinipilig nyo, iwanan nyo yung karne para lumambot. Gulay lang sinipilig nyo para hindi labog yung gulay. Hindi siya labog pero luto kasi ginisa-gisa nyo muna siya. Kasi pag sinabay nyo yung luto ng pansit siya, pag kinain nyo yung labog na yung bago maluto ang pansit, sabi na labog na gulay. Kaya sinisiparate ko muna yan. Separate tayo. Ay, wala pa palang tawyo. Balik, pwede naman ang pahabol ang tawyo. Ayan guys, parang hindi ka po. Nagtitinda mo natin ng dayan? Nakain mo lang ako para tutuluyat sa akin.
Sayang hindi nyo naman kailangan pakuluan ng kulong-kulo pag wala kayong niluluto. Pag nandiyan may pansit, okay lang na kumulo yan para lumambot ang pansit. Pero pag wala, sayang ang gatin. Hinaan nyo lang muna, hindi pa kailangan ng boiling eh. Mamaya pa yung boiling na kailangan nito pag nandiyan may pansit. Separate muna. Pinilagay lahat ng kaldo kasi may nasinan ko ng konti, hindi pala may lasa yung ano ng ano ko. Dito ng ano niya eh. Baboy niya eh, baka umalat eh kasi tutuyo pa tayo pang pakulay eh. Hanggang nyo guys pag magtutuyo kayo, patantayin nyo kasi kung madalas madali ng gano'n eh, kasi na nagtoyo pa kaya minsan ala eh, sagad hanggang kaluluwa ang alat eh. Sabi ng mga mangyan, ala eh, sagad hanggang kaluluwa yung alat. Kailangan aanuhin mo, tatantyahin mo yung alat. Hindi may toyo na asin mo pa. Yan, separate. Divorce muna sila. Separate muna. Inuloy ng tubig kasi baka nagpipili yung ano. Kung sobrang dami ako, naman yung tubig, ay kasi kung naging matubig, naging noodles. Sakto matutuyo lang yung ano. Tantahan nyo rin, walang didagdagan nyo. Minsan yung pansit, hinihigo ang tubig. Yan o, yan ang kailangan yung kumulo na ngayon. Yung talagang need yung kumulo na yan. Yun, dalawang piraso lang o. Ano to, isang ganito, ano eh 1, 2, 3, 4 o dalawa lang ito po. Ang kain lang niya. Ang bukas niya pa, ang gusto niya. O, yan, diba? At least, ano, sariling luto mo pa. Pero kung gusto nyo bumili ng lutulan, nasa sa inyo rin yun. Parang, may mai-content lang. Masarap ito. Sana lalagyan ko pa ng ano yung ganyan ginagawa ni Brother Robin. Nilalagyan niya pa ng squid balls. Eh, yung asawa ko ayaw niya ng may ganun. Yung cheese mo sa squid ball. Ang gusto niya, ang sahog lang. Kundi manok, baboy lang. Ganun sa dalawang niya. Kaya o balon-balunan. Basta ayaw niya ng may mga ganun-ganun. Yung mga squid balls, fish ball. Pero ito pa sa panlasa nun, ba't ganun? Ayaw niya ng may mga ganun-ganun. Iba-iba ng panlasa yung tao eh. Hindi ko naman sa piling-pilisi sa gusto ko eh. Ganun sana gusto ko eh. Sabi ko, kahit ano lang, ilagyan ko ng squid balls, kahit ito na po toyo. Lagyan natin po yung toyo pang pakulay. Gusto ko, kahit mga lagyan natin ng piraso ng squid balls, hahatiin mo sa apat yung isang squid balls. Ayaw eh. Eh sige, bahala ka. Anong gusto mo? Ikaw naman nakakain yan eh. Ako naman kasi po mga guys, kung ano po yung gusto ng kasama ko, yun na rin ang gusto ko. Hindi ako nag-ano ng kung ano yung gusto ko. Kasi para hindi nasasayang ang pagkain. Kasi mahirap yung gusto mo ayaw niya, hindi masasayang, di ba? Kaya ako, kung ano yung gusto niya, yun na lang din ang ginugusto ko. Para walang sayang, di ba? Ganun guys. Dali lang pag-aralan yan. Pero pag Mandela ka, mahirap pag-aralan yung gano'n. Kasi meron tao nga kung ano talagang gusto niya, yun ang gusto niya. Kaya yung asawa ko, yung motivili sa ano yung gusto niya, kailangan kung ano yung gusto, kailangan gusto niya rin. Basta kung ano gusto niya, yun ang gusto niya. Kaya ako po, ano ko eh. Ano ko eh, inform ako ng mapagbigay eh, lalo na nung mapasok ako sa siguro talagang destiny ko ng maging mapagbigay kasi magiging MCGA pala ako eh. Ganun po ako eh, hindi ko sa pagyayabang talagang attitude ko po yung talagang mapagbigay kung gano'n masasama kasamahan ko. Ano gusto nila, gusto ko na rin. Kasi para ano, lahat makatikim kaya matipid. Ang gusto naman ba ng anak ko, ng asawa ko, yun ang niluluto ko. Hindi ko niluluto kung ano yung gusto ko. Kasi yun nga gusto ko, ayaw naman nila, di nasayang lang, di ba? Kung ano yung gusto nila, yun na rin ang ginugusto ko. Yan, ganyan ninyo lang guys, so tapos yung medyo ano na yan. Sakto yan, lalampot ang pansit, tapos ano siya yung matutuyo. Habang matutuyo, maluluto yung pansit. Alam niyo guys, kwento sa inyo, hindi sa pagyabang. Ako 17 pa lang, marunong ko magluto ng pansit bihon. Kasi ano ko eh, mapag-explore ako eh, sinubukan ko nun. Unang luto ko dito, hindi ko makain. Puro toyo ang nilagay kong alat. Kasi ang tatay ko magaling magluto, pinagmamasda ko. Eh,
nung nasa boarding house kami, may kasabahan ako doon na kaibigan ko na ano, ito si parang ganyan mo, kapangpangan to, magaling magluto eh. Eh, birthday niya. Pare, pagluto mo nga ako, alam mo, balita ko, magaling ka magluto mga kapangpangan. Sabi ko, walang problema. Pansit ng pansit, pagluto kita ng pansit. Hindi pa ako masyado marunong. Sabi pa lang ako sa Pasig noon, luto ko siya. Medyo napaalat, eh, buti na lang, ano, mahilig sa maalat ang mga kasamahan ko. Eh, kung ako yun, magre-reklamo ko dahil ayoko ng maalat eh. Napaalat eh. Kaya simula nun, wala na ako ang pagluluto, huwag mo agad aalatan, di baling matabang kasi madaling magdagdag ng patis. Sabi nung kasama namin, nagbiro, parang mangyan eh. Lais agad sa alulo ang alat na eh. Yan, sakto yan habang natutuyo guys. Yan yung habang natutuyo, nauubos ang tubig. Yan. Tapos pag malatuloy na siya, ihinahin na yung apoy para hinahabol. Parang kung iniinin nyo na lang, tinutuyo nyo na lang yung tinutuyo ng tubig. Yun na lang siya para hindi madikit. Kasi kung malang minsan, tutong mailalim, nakadikit. Ganyan lang, sakto lang yan. Hindi ko na po nilagyan ng ano to, ng paminta at bacon. Kasi yung kanina nag-isa ko ng ano, gulay. May paminta at bacon na yun eh. Kaya yun na yung papalasa at saka yung ano, may asin na yun. Tapos may nagas na kunti lang sa kulay lang. Habang lumalamig dyan, ihabol nito. Kung yung ilagay na sobrang lamig, para kung bagas ano, magko-complement ang lasa sila, maghahalo. Kumbaga habang may natitira pa siyang, kumbaga sila may natitira pang lakas, may natitira pang konting init, paghaluin nyo na. Ayan, at least hindi sila labog. Yung pa naman, ang style sa restaurant, hindi mo na pinaghahalo yan, nakalagay na sa ibabaw. Pwede rin naman gano'n. Kaya po, sa amin lang naman eh. Pagkahaluin ko na para ano sila, kumbaga magkaisa sila. Magkaisa sila ng layunin. Yan. Habang may natitila pa siyang init, di mag-aalo sila, magko-compliment silang dalawa. Yan. Yun lang. Okay na oh. Ano yung pansit? Kanina mo magkaso, okay na po. Salamat sa Diyos. Paalo ko ng pansit. Ganyan lang. Kaya ang misis ko tumaba sa akin. At paluto niya, niluluto ko. Dati hindi naman ganyan kataba na yun. Tumaba eh. Kaya payat-payat kaya nga nung mag-asawa ko yan. Isa nga pag binibiro ko siya, nung masawa kita, sobrang payat mo, parang Marinoris ah. Siguro nagugutuman kayo sa inyo sa probinsya. Ganit sa akin. Hindi, ano lang po yun, pag binibiro ko siya, pagka nagkaasaran kami. Pero sa totoo lang po talaga payakin ang lahi nila. Tapos tumaba lang siya, siguro 3 na anak namin. Eh ngayon, tumaba lang siya. Lumusog. Ako kung masarap magluto, talagang magano siyang kumain. Bahala na kung ano man lang, kung magano na siyang kumain, masarap ako magluto. Yan po, okay yan. Video. Huwag nyo na muna kung tatakpan pagkaganyan para hindi siya magpawis. Hayaan nyo lang kung baga sumingaw yung init niya. Kasi kung nagpawis minsan, sa bagay, kung mauubos nyo naman agad, okay lang yun kahit magpawis. Pero kung sa tansya nyo hindi nyo mauubos, dalawa lang kami isa lang halos ang kumakain ng bihon. Hindi naman ako mahilig sa bihon. Ang gusto ko kasi Mickey o kaya Canton. Kaya hindi ko tatakpan yan para hindi magpawis. Ayan, kuryente yun, tama-tama. Habang nakikipag-maritisan siya sa dinadayo yun paghapon ng mga kapitbahay namin doon eh. Mabait din kasi ang asawa ko sa mga lapit hindi siya ng tao. Ayun, kukwentuhan sila sa panitindahan. Yan lang natin. Pangino nga pa siya. Kaya, wala eh. Bumutulo kung ano lang, kumbaga nakakaw sa nadahan lang eh. Di saan, bumutulo kita parang isang order doon ako. Order ka ng budget ngayon, ang pinakamayaan ng order, 65 ata o 80. Dali-dali magluto. So, tapos ilalagay ko sa lagayan ng Chowking para kunyari gagawin ng Chowking. Hey, inupromote ko po. Hindi po guys. Hanggang
Kasi mahilig bumili ng chowpan ng bunso ko yung sinangag. At ko sinangag lang yan, bili pa kayo ng bili. Kaya lagi ko lang may ganito. Oh, di kain na siya. Oh. Masolve ang cravings niya. Oh, sige mga guys, hanggang dito lang ha. Thank you very much for watching. Maraming salamat sa Diyos. Gaya po ng dati ko yung Raymond, keep safe, keep healthy, always trust God. Salamat sa Diyos. Sa Diyos pa rin ang lagi ang kapurihan. Maraming salamat po.